Eto mga kababayan yung hinahanap ko kagabi. Ayan o, sa post ni Attorney Jesus Palsis. Kung makikita nyo pa nga, nakalagay dito. Ito yung group message mga kababayan o random message na ipinadala po ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo sa mga miyembro nila nung nagsagawa sila ng surprise rally. So sabi dito mga kababayan, ito isang patunay na pinagplanuhan talaga yung protesta. Sabi dito, mga kapatid, may surprise rally tayo bukas 4 AM ng umaga sa People Power Monument. Magsiserve sila ng warrant of arrest kay Camarcoleta pero ang atake ay sa iglesia. Kalahati ng SN ng inyong lokal ang dapat dumalo. Hanggat maaari ay huwag munang pumasok sa trabaho bukas. Tanyo may pagka-diktador pa mga kababayan. Pakilusin na ang mga MWA at ang mga MT ngayon. Walang magpo-post sa Facebook o social media. Surprise ang gagawin bukas. Text back kayo sa akin ngayon. Salamat. Yan yung sabi mga kababayan, no? Doon sa random message na ipinadala doon po sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ayan o. Ibig sabihin pinagplanuhan talaga. Dahil kung hindi pinagplanuhan to, nakalagay pa nga dito, wag magpo-post sa social media at surprise nga yung gagawin nilang protesta. Yan yung mga araw mga kababayan na, yan yung mga panahon na talagang maraming naabala na mga kababayang Pilipino po natin. Kaya nga kung titingnan nyo, marami po talaga na dismaya na taong bayan. Ito, i-play natin. Dismayado ang ilang grupo ng mga pampublikong transportasyon sa nangyaring kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC. Ito ay matapos bumigat ang daloy ng trapiko at isara ang isang panig ng EDSA dahil sa isinasagawang protesta ng INC sa White Plains Avenue at EDSA. Kabilang sa mga nagreklamo ay ang grupong Pasang Mazda, Manibela, Metro Rizal UV Express, maging ang Metro Manila buses na bumibiyahe sa busway. Ayon kay Pasang Mazda President Obet Martin, bagamat kinikilala nila ang karapatan ng mga miyembro ng INC na magpahayag ng kanilang saloobin, hindi dapat sa paraan na napeperwisyo ang hanap buhay ng mga gaya nilang mga pampublikong transportasyon. Alam nyo mga kababayan, malaki ang respeto natin sa Iglesia ni Cristo dahil dati nga akong Iglesia ni Cristo, pero mali talaga. Mga kababayan nyo, naging surprise rally nila kasi marami po talaga ang naperwisyo na hanap buhay. Marami po talaga mga kababayan na mga papasok dapat sa kanilang trabaho ang hindi na nakapasok. Ibig sabihin, nasayang yung araw nila sa wala at nasayang yung pamasahe nila sa wala mga kababayan. Maliban dito, sobrang apektado nila ang maraming mga pasahero na karamihan ay mga manggagawa. Umapila naman si Manibela Chairperson Mar Balbuena na sana daanin sa mahinahon na paraan at iwasang makaabala ng mga motorista, maging sa hanap buhay ng mga tsuper at estudyante. Sa kabila nito, kaisaan niya sila ng mga miyembro ng INC sa paghahanap ng transparency at accountability. Di ba mga kababayan? Marami talaga na dismaya dyan. At saka kung titingnan nyo, may mga lumalabas pa nga na video na may mga hinakot pa nga mga kababayan, allegedly na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo para dalhin po talaga doon sa rally. Mga kababayan, para magmukhang marami lang talaga. So ito, i-play po natin. Kasi sabi po dito, basahin natin isang bus ang may sakay na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang lumabas ngayon sa White Plain Avenue sa Quezon City. Hindi tiyak kung sila ay pauwi na matapos ang 2 araw mga kababayan. Ito, i-play natin. Ayan o. Tapos ito naman mga kababayan yung video na mga kababayang Pilipino po nating talagang apektado. Yung mga ordinaryong Pilipino na apektado po talaga ng ginawang surprise rally ng Iglesia ni Cristo. Naapektuhan yung hanap buhay nila at nagulat din sila dahil nga dun sa surprise rally na walang koordinasyon mga kababayan sa ating gobyerno. So ito, i-play po natin. Pagtawid ko, kala ko anong nangyayari, may rally pala. Lahat po nagdadaing kanina dahil wala nang kinita. Kawawa din talaga yung mga maaapektuhan ng traffic na nagtatrabaho araw-araw. Ano? Yung way nila is nakakabala.
Pwede naman siguro sila mag-rally pero yung hindi to the point na parang harangan nila yung buong EDSA. Kasi syempre, naiintindihan naman natin yung parang posisyon nila. Pero sana hindi to the point na maapektuhan rin yung kapwa nila Pilipino. Tama! Talaga, wala na kaming kikitain. Wala na kami sa hanap buhay, ubos na. Layo na inikutan namin pag dahil sa rally na yun. Ang laki po ng cost ng traffic na ginawa nila, parang naging problema po siya sa EDSA. Lalo na po madaming mga empleyado na nagmamadali pumasok sa trabaho. Sobrang Yan no, dapat kasi yung ginawa nila dapat ginawa nila Sabado, Linggo na lang mga kababayan no. Para wala sanang gaanong naapektuhan. Pero dahil nga siguro ang iniisip nila ay protektahan itong si Rodante Marcoleta at yung iba nilang ipinaglalaban mga kababayan, kaya nagawa nila yung surprise rally na yan. Pero para sa akin mali po talaga na magsasagawa ka ng protesta para protektahan ang isang politikong may kinakaharap na plunder. Kasi plunder yan mga kababayan eh. At yung politiko, admitted naman siya na tinanggap niya yung 75 million pesos habang siya ay congressman. So bakit natin ipagtatanggol yung mismong taong umamin na tumanggap siya ng ganong kalaking pera habang siya ay nakaupong congressman? Automatic plunder yan mga kababayan. Pandarambong yan. laking cost po ng traffic na yun para sa yung ginawa po nilang rally na yun. So, siguro po ang masasuggest lang sa mga nag-rally, siguro po ayusin lang yung mga route nila, tapos parang para i-maintain pa rin yung discipline ng mga tao na Tama! bumilid lang, ganyan. So, yung mga commuters is hindi maapektuhan ng rally. Adjustment lang talaga sa transportation. Pagdaan ko talaga kanina, pagbaba ko dun sa may overpass, sobrang traffic talaga. Tapos nakarating na ako dun, hindi pa din umaandar yung mga sasakyan. So sobrang hassle talaga, tsaka umuulan pa. Kaya very hassle talaga yung Sa mga traffic kasi kanina, maraming naipektuhan, mga commuter at mga kasama kong driver. Lahat po nagdadaing kanina dahil wala nang kinita, dahil wala nang ma-pick up na pasahero, dahil wala nang sumasakay dahil sa sobrang traffic. Naglalakad ng di ba? Pero wisyo po talaga sa amin ng mga kasama ng mga driver dito, sa mga kasama Okay, Ma'am Princess Paris, mega love shoutout ha. Thank you po. Tsaka kay Ma'am Dolly Babes. po namin, talagang walang kinita ngayong araw na to. Actually, wag na silang mag-rally. Dumiretso na mismo sila sa natin. Mismong mas nakakataas. Parang lalo sila na madinig doon kaysa yung mag-abala din sila ng iba na nagtatrabaho. So parang yung gustong palabasin dito ni ate mga kababayan, yung tagapamahala ng Iglesia ni Cristo ang makipag-usap na lang sa presidente mga kababayan kung ano ba yung mas maganda para po dito sa mga nangyayaring issue o problema dito po sa ating bansa kaysa magsasagawa ng protesta na makakaabala sa mga kababayang Pilipino po natin. At saka mga kababayan, ito yung isa sa pinaka talagang nakakagulat dito sa nangyaring protesta po nila. Bukod sa hinarangan nila yung daanan ng mga sasakyan mga kababayan gamit yung mga bus na sinakyan po ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, nakakaawa itong isang rider mga kababayan na nawala ng susi dahil parang kinuha daw yung kanyang susi mga kababayan. Wala namang masama dun sa sinasabi ng rider, nagpapaliwanag lang siya kung bakit ganon yung nangyayari. Pero may isang umimik na siguro isang miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagpoprotesta o isang DD-set mga kababayan na napasama lang doon sa rally, ang umimik ng hindi maganda. Dito niya talaga makikita kung anong karakter yung sinusuportahan nila mga kababayan. Eto, play natin. Sir, ano nangyari sa inyo? Ba't po? Pinagkukurat ako. Ano yun? Ano yung sabi? Pinagkukurot siya? Pinagpupulot? Sir, ano nangyari sa inyo? Ba't po? Pinagkukurat ako. Pinagpupulot ako. Kinuha daw yung susi. Pinagpupulot daw siya. Wala nga kinuha nga nila Ano ba yung pinaglalaban na yan? Bakit ganito? Tao rin naman ako dito sa Pilipinas Tao ka nga, huwag ka nagsasalita. Gusto mo ba mamatay? Di ba? Gusto mo ba mamatay? Grabe no? Kita nyo nagpapaliwanag lang yung Nagpapaliwanag lang mga kababayan yung rider na bakit ganon. Ano ba ipinaglalaban? Tao rin naman daw siya. Pilipino lang din daw siya na naandi dito sa Pilipinas. Tapos biglang umimik mga kababayan yung isa na kung gusto daw mamatay nung lalaking nagsasalita, bakit daw nagsasalita? Wala nga yung
Ay, susi niya naman wala daw eh. Susi, balik! Susi, bigyan niyo! Susi! Diba? Kinuha kasi yung susi niya mga kababayan kaya hindi siya makausad eh. Siguro hinablot yung susi niya mga kababayan. Ganyan na ba ngayon? Bukod sa pinoprotektahan yung pagbabantaan. 'Di ba mga kababayan? Yung isang kababayang Pilipino po nating naghahanap buhay lang. Grabe. Kung titingnan nyo mga kababayan, bukod pa po dyan, sa mga bagay na nangyari na yan, doon po sa isinagawa nilang rally na nakaabala sa mga kababayang Pilipino po natin, may mga nagrereklamo din na hindi sila pinakain at hindi rin binayaran mga kababayan. Katulad nito, parang 200 lang ata yung ibinayad ng organizer, pero nagutom daw sila mga kababayan. Ito nga sabi dito, hindi pinakain at walang tubig. Rallyista hinakot mula sa QC, ginutom ng organizer. Ayan o, basahin natin. Nang makakaliwang corn beef daw mga kababayan. Pero admitted yung babae ha, Duterte supporter siya. Sasakyan. So may sasakyan, may $200 pagkain. At hindi ng organizer niyo. Pinakain sa DDS. Kaya ayo tayo dito, Duterte. Hindi, pata kayo sa amin. Sandal na lang. Duterte ka. Pero bakit po kayo sumama sa rally po? Duterte naman daw talaga sila mga kababayan. Napasama lang talaga daw sila do sa rally. Siguro ito yung rally ng mga DD-shit. Kasi 'di ba dalawang rally yung nangyari para kahapon mga kababayan. May mga DD-shit rally na sumama do sa INC mga kababayan at may rally talaga na kanila yung Iglesia ni Cristo. Ito to be clear hindi po kasama nung taga-INC itong mga DD-shit. Itong isang babaeng ito po siguro ay kasama ng mga DD-shit mga kababayan. Tubig po. Sasakyan. So may Tapos ito pa yung isa mga kababayan na kumakalat din na video na kung saan hindi daw po pinakain at hindi rin binayaran. Anong oras pa kayo dyan, pre? 30 po yung si ano eh. Alas 11? Kaya ng pagkain sa amin. Tapos walang tubig, walang pagkain. At mabuti. Buti na po ang ako lagi buto. Kabayanan ako. mga kababayan, mo bakit hindi Wala upan na ka sila rin po pagkain guys doon sa rally. Wala naman sila. Wawa naman. Ay, magkano binigay? Kakain na sila. Walang bigay? Ano na lang? Buti na lang, may pagkain kami dito. Sila na 100 daw binigay. Hindi ba binibigay? Grabe, sandaan daw. Grabe naman yung mga yan, sandaan daw, no? Sobra naman yun. Grabe. Ay hindi, may nakalagay na dawan mga kababayan. May nakalagay na dawan sa likod yung matanda ito. May nakalagay na dawan sa likod. Ito si nanay. Anong oras pa kayo dyan, pre? 30 po yung si Ito, may nakalagay na dawan sa likod ano eh. Alas 11? Kaya ng pagkain sa amin. Tapos walang tubig, walang pagkain. At Duratex bang damit. Buti na po ang Ako lagi buto. Kabayanan ako. mga kababayan, mo bakit hindi Dawan upan ka rin po pagkain guys doon sa rally. Wala naman sila. Magkano binigay sa inyo, Nay? Nay, magkano binigay? Kakain na sila. Walang bigay? Ano na lang? Buti na lang, may pagkain kami dito. Sila na 100 daw binigay. Kawawa naman to mga kababayan, nabudol. Hindi ba binibigay? Grabe, sandaan daw. Grabe naman yung mga yan, sandaan daw, no? Sobra naman yun, sandaan lang. Sandaan daw ng bibig. Napadampan na si nanay, gutom siguro to. Oo. Huwag na kayo sumama. Nay, magkano binigay po sa inyo? Oo. Yan. Pero may pauna na binigay. Sa halagang 100 mga kababayan, magpapakapagod ka dun sa rally na wala namang kasaysayan nyo ipinaglalaban. Diba? Para sa akin mga kababayan at nakaabala pa.
Kasi yung iba po kasing nasa rally mga kababayan, mga DD shit po talaga yon. Ngayon, baka yun ang budol sa mga ito, mga DD shit mga kababayan. Or di kaya naman, baka yung mga kasama nila. Kasi biruin nyo yung pangako, 100 lang. Tapos buwis buhay ka pa dyan, magpapakabilad ka sa initan, magpapakabasa ka sa ulan. Diba sa halagang 100. Sinasamantala nila yung yung pangangailangan ng mga kababayang Pilipino po natin. Kaya nga, ito para sa akin hayaan natin na harapin ni Rodante Marcoleta mga kababayan yung kanyang pananagutan. Wag po nating konsintihin, wag po nating wag nating ipagtanggol at wag nating protektahan. Kasi kung wala naman talaga siyang makasalanan, ma-acquit siya, mga kababayan, sa kasong isasampa laban po sa kanya kung wala talaga siyang kasalanan. Pero kung may kasalanan siya, makukulong talaga siya mga kababayan. At hindi po dapat yan pinipigilan. Hayaan nating umandar yung due process dito kay Rodante Marcoleta sa kanyang kasong kakaharapin. Biruin nyo, kawawa naman yung mga inosenteng nadadamay mga kababayan, kawawa naman yung mga pinangakuan na bibigyan ng 100 para lang sumama sa rally, sa mga protesta. Ano po, kaya para sa akin mga kababayan dapat po talaga, lalo na sa mga kababayang Pilipino po natin, dapat po talaga kapag kaganyan, wag na kayo sumama. Kasi unang-una, buhay nyo rin yung nakasalalay dyan. Pangalawa mga kababayan, maliwanag naman na yung ipinaglalaban po talaga dito, una pa lang sablay na. Bakit ko nasabi? Kasi hindi po dapat natin pinoprotektahan yung isang politikong plunderer. Diba, yung isang politikong sasampahan ng kasong plunder. Dapat hindi po pinoprotektahan yan at hinahayaan mga kababayan na yan po talaga ay humarap sa pananagutan. O sabi pa nga dito, ayan no Jake, may nag-interview kahapon isang babae, 100 kung binaya daw. Hindi, yun daw iba, wala pang binayaran Wala pang ibinayad Napangakuan 100. Napakakuripot naman nung napakakuripot naman nung nagpondo ng protestang to. 'Di ba? Pero inyo 100 lang, tapos buwis buhay pa, wala pang tubig, wala pang pagkain. Doon pa nga lang sa tubig, kulang na yung 100 mga kababayan. 'Di ba? Kung maya't-maya nauuhaw, kasi nga mainit tapos sumisigaw-sigaw ka pa. 'Di ba? Kulang na yung 100 mga kababayan. So kayo, kung kayo tatanungin, ano pa masasabi nyo? Hingil po sa usapin na yan mga kababayan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion nyo po. Hingil po dito.